Grabe yun, minsan kahit malinaw sa atin ang isang sitwasyon, iba pala ang interpretasyon. Kaya naman sobrang importante talaga ng mabisang komunikasyon. Ikaw, ikaw na nanonood ngayon, magandang araw sa iyo. Kamusta? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa komunikasyon at kung paano natin magamit ng mas mabisang paraan sa pang-araw-araw nating buhay. Pero ano nga ba ang komunikasyon? Ito ang proseso ng pagpapalitan ng impormasyon, idea o damdamin sa pagitan ng dalawang tao o higit pa. Alam niyo ba na may dalawang klase ng komunikasyon? Ito ay ang verbal at di-verbal at parehong may malaking epekto sa kung paano tayo nauunawaan ng iba. Ang verbal na komunikasyon ay gumagamit ng salita. Maaari ito ay pasulat o pasalita. Kasama rito ang pakikipag-usap, pagsasalita sa harap ng madla gaya na lamang ng ginagawa natin ngayon. Samantala, ang di-verbal na komunikasyon naman ay hindi gumagamit ng salita, kundi kilos, ekspresyon ng mukha, tono ng boses at iba pang anyo ng kilos ng katawan. Minsan, mas malakas pa nga itong magpahayag ng emosyon kaysa sa mga sinasabi natin. Isang magandang halimbawa nito ay ang nakita natin simula ng video na ito. Minsan, may mga sitwasyong nagkakaroon ng maling akala tulad ng eksenang yon. Isang simpleng halimbawa ng hindi malinaw na komunikasyon. Hayan na! Gusto niyo pa ba ng iba pang impormasyon? Halika! Bago tayo tuluyang lumalim sa usapan ng komunikasyon, balik tayo sandali sa nakaraan. Nandito tayo ngayon sa isang makasaysayang ekstruktura, ang bahay na bato ni Dr. Pio Valenzuela. Alam niyo ba na noong panahon ng Espanyol, ang bahay na bato ay isang simbolo ng katatagan at pagbabago? Pinagsama nito ang matibay na batong pundasyon at kahoy na itaas, na nagpapakita ng pagbabago mula sa tradisyonal na bahay kubo patungo sa mas matibay na modernong disenyo. Sa parehong paraan, ang komunikasyon ay patuloy ding nagbabago mula sa sinaunang paraan ng pagpapalitan ng mensahe hanggang sa mabilis at digital na komunikasyon ngayon. Si Dr. Pio Valenzuela, isa sa mga leader ng Katipunan, ay hindi lamang siya isang doktor kundi isa rin siyang mahusay na komunikador. Siya ang nagsilbing tagapayo ni Andres Bonifacio at ang nagdala ng mga halagang mensahe sa iba't ibang miyembro ng Katipunan. Ang kanyang bahay na bato ay naging saksi sa mga lihim na pagpupulong kung saan pinag-uusapan ang regulasyon at kalayaan ng ating bansa. Sa pamamagitan ng malinaw at epektibong komunikasyon, na iparating nila ang mensahe ng pagbabago. At sa huli, nagbigay daan ito sa kalayaan ng Pilipinas. Sa panahon ngayon, gaano nga ba kahalaga ang epektibong komunikasyon? Ano ang mga aral na maaari nating matutunan mula sa kasaysayan? Naisip mo na ba kung paano nagiging sanhi ng gulo ang simpleng hindi pagkakaintindihan? Pero paano kung ang hindi pagkakaunawaan na yan ay humantong sa isang malagim na trahedya? Alam mo ba, yan yung nangyari noong 15 ng Enero taong 2025. Isang may-ari ng parlor sa General Santos City ang binaril at napatay. Ang dahilan, isang simpleng hindi pagkakaunawaan sa negosyo. Kung sana nagkaintindihan na maayos, hindi ba't naiwasan sana ang ganitong pangyayari? Kasi yan ang halaga ng komunikasyon, na ipapahayag natin ng tama ang gusto nating sabihin, naiiwasan ang gulo, at mas nagkakaunawaan tayo. Napapaglapit nito ang mga taong may alitan, na ibabahagi ang mahalagang impormasyon, at natututo tayong gamitin ng tama ang wika. Hindi lang ito basta pagsasalita, ito ang nag-uugnay sa atin kahit pa magkalayo sa lugar o pananaw. Magandang araw mga kabayan. Ngayon, dadako naman tayo sa pinaka-importanteng parte ng video na ito kung saan magbibigay kami isa-isa ng payo o opinion namin para sa isang mabisang komunikasyon. Ayun, umpisahan na natin. Para sa iyo, Binibining Nicole. Ano ang iyong mapapayo o opinion para magkaroon ng mabisang... Ako kaagad inuuwi. Ikaw ba yung ano ko? Sino? Para sa akin, para magkaroon ng mabisang komunikasyon, ay dapat malinaw, simple, at direkta.
Alam na alam. Alam na alam. Direkta mong sinasabi sa kung sino man yung kausap mo. Katulad na lang nung akin. Nung nangyari sa akin ng aking nobyo. Nagkaroon kami ng di pagkakaintindihan dahil hindi niya kaagad dinirekta sa akin kung ano yung problema niya. Ang ginawa niya, hindi niya na ako pinansin kaagad. Yun lang. Lungkot. Doon ako nalungkot. Ang akala ko kasi may ginagawa lang siya sa klase niya, importante, or sa pamilya niya. Ayun pala, nagtatampo siya sa akin. Sa hindi ko pwedeng sabihin na dahilan. Hindi pwede sabihin. Bawal. Ayun, kaya mas lumaki yung problema dahil nga hindi niya sinabi sa akin at hindi na kami nagkaintindihan. Kaya para sa akin talaga, mas maigi na sabihin mo kung ano man yung problema or nararamdaman mo doon sa tao. Oo. Para hindi na mas lalong lumaki. Sa karanasan nyo, paano nyo nasolusyonan yan? Sa katunayan, halos 3 oras. Ang tagal. Ang tagal. Ba't niya alam? Nandun ba kayo? May narinig. Narinig niyo pala. Ayun, halos nga yun. Tama kayo. hanggang alas 12, hanggang alas 3 yung pinag-usapan namin kung ano yung naging problema or sanhi ng problema. Sinabi niya sa akin kung ano yung nararamdaman niya, kung bakit siya nagtampo. Tapos, tinignan namin, ayun, yung sanhi. Tapos, tinignan namin kung paano namin masusolusyonan yung problema. And dahil doon, nagkaunawaan kami at nagkapasensyahan na. Sa huli, ang punto dapat, sinabi niya agad sa'yo. Tama. Dapat naging direct niya. So, ayun. Sa'yo naman, Angel, anong payo na gusto mong sabihin para magkaroon ng mabisang komunikasyon? Para sa akin, base din sa karelasyon ko, ay, Usapang relasyon pala to. tanggal ka na ako. Alis na. Ayun nga, para magkaroon ng mabisang komunikasyon, dapat hindi lang ikaw yung nagbibigay ng opinion mo sa iba. Dapat tumatanggap ka rin ng opinion ng iba para sa iyo. Kasi katulad nga nung nangyari sa amin, parang may ginawa akong mali. Kasi hindi ko tinanggap yung opinion niya para sa akin kung ano yung pwede kong gawin para maitama yung pagkakamali ko. Kaya simula noon, nag-usap kami na, ayun, tapos inano ko siya, isinapuso. Isa inapuso at naging mabuting tao. Kaya ayun, doon ka na pagtanto na napaka-importante pala na tatanggapin mo yung opinion niya kasi para rin sa'yo. Tapos dahil doon, magiging mabisi yung komunikasyon na meron kayo at magiging matatag yung relasyon na meron kayo. Hindi ka ba nilalagnat dyan? Pero tama yun kasi isa yung dahilan para magkaroon ng matibay na relasyon. Ikaw. Di ba? Matibay ang relasyon. Ngayon, ano ang mabibigay mo? Base rin sa aming relasyon. Labas na talaga ako ito. Labas na. Paalam mga kaibigan. Dapat hindi tayo humuhusga kagad sa isang sitwasyon na hindi natin alam. Kailangan intindihin muna natin mabuti. Halimbawa, may kasama akong babae, tapos nakita mo, lagi kami magkasama. Tapos pinagseselosan mo, hindi mo alam, pinsan ko. Wala ako naririnig. Dapat, bago ka humusga, inaalam mo muna isang bagay. Pagpasensyahan mo na. Dito pa kayo nagpasensya. Ano sabi mo doon? Dito pa kayo nagpasensyahan talaga. Ganun talaga, gusto namin pinapakita sa inyo. Sinabi mo, pinaliwanag mo naman, nagkaroon naman ng solusyon. Makipag-usap ako kay Angel ng maayos para magkaintindihan kami dalawa. Na pinsan ko yun at wala siyang dapat ipag-say doon. Naintindihan niya naman. Naintindihan naman. Kasi di ba sabi niya, hindi siya tumatanggap ng opinion kasi lagi siyang tama. Pero dahil ngayon, tumatanggap na siya. Kaya nagkaintindihan. Sa buhay. Ay, mabuting yao. Ay, ikaw. Labas na ako, puro na relasyon example. Sa akin, yung sa inyo kasi, lost connected sila.
sa verbal na komunikasyon. Sa akin naman kasi, hindi verbal. Minsan kasi, pag may mga kausap tayo, lalo kapag nakikipag-usap tayo sa personal, minsan hindi mahalaga yung mga salita. Mahalaga rin yung tono ng boses, expression ng muka, pati yung kilos ng katawan. Kaya para sa akin, kailangan din isaalang-alang yung mga hindi verbal na ginagawa tuwing nakikipag-usap ka sa tao. Paano kung halimbawa? Halimbawa nito. Ito na naman. Bakit? Kapag, masaya siya. Minsan, dati pa naman yun. Dati, masaya siya, pero masaya na siya sa lagay na yun, pero nakaganon siya. Di ba? Paano sa tingin mo, yung ganun, yung parang nagiging natural sa kanya, pero masaya naman siya, pero parang ang dating sa iba, parang masungit siya, ganun. Para sa akin, depende kasi yun sa pagkakakilala mo sa isang tao. Katulad nga kay Rendel. Nung umpisa, tingin ko din, kala ko lang siyang galit. Pero yun, naging magkaibigan na talaga tayo. Doon ko napagtanto, normal lang pala sa kanya yun. So, depende talaga yung... Masaya na siya. Oo, masaya na siya doon. Masaya na pala siya nun. Masaya na siya doon. Depende talaga sa pagkakilala mo sa tao. At depende din siya sa sitwasyon. Minsan, nasa isang formal ka, ay kaharap mo isang formal or guru mo. Siyempre, dapat formal ka nakikipag-usap. Pag kaibigan mo naman at kilala mo na kung ano yung mga tono ng boses niya or kung ano yung mga expression niya, maintindihan mo na yun. Yun yung para sa akin. At dahil nakapagbigay na kami ng kanya-kanyang opinyon o payo kung paano magkaroon ng mabisang komunikasyon, dito na namin tatapusin ang video na ito. Hanggang sa susunod na kabanata, paalam!